What is an initial sign of Parkinson's disease? Pag sinabing Parkinson's disease, ano po ang kulang sa kanila na neurotransmitter? Pag sinabing Parkinson's, pa for dopamine deficiency. Huwag kakalimutan yun. Sa Parkinson's disease natin, ang pinakaano natin dyan is dopamine. Dopamine deficiency. Yan, okay? So, there is a dopamine deficiency. Yan. So, kapag ikaw po ay merong dopamine deficiency, tapos more acetylcholine ka, so that is your Parkinson's disease. Okay? So, pag sinabi natin Parkinson's, what are the hallmark signs? Ang hallmarks natin dito ay tremors. Tremors po. Why? Tremors is the early sign of your Parkinson kasi. So according to Maslow's needs, ano ang focus natin? Lumabas sa board exam, Maslow's needs focus. Priority. Sagot natin, safety and security. Safety and security. Lumabas po ito sa board exam. Lagyan ng asterisk po ito. Ang focus po natin kapag may Parkinson's, ang pasyente natin ay safety and security according to Maslow's hierarchy of needs. Next, signs and symptoms. Signs and symptoms or the manifestation of your Parkinson's disease. We have your trap mnemonics. Trap. What is trap? Letter T for your tremor. Ano po yung tremor niya? Resting po ba or with activity? That is your pill rolling. Pill rolling or the resting tremors. So what will relieve your tremors in your Parkinson's disease? Ang nakaka-relieve po ng tremor ng Parkinson's ay movement. It improves with movements po. Pag di siya gumagalaw, lalo siyang nagtre-tremor. Nanginginig yung kamay niya. Okay? Next, have also your R for rigidity. Rigidity. So matigas yung kanilang body. Okay? So ano meron sa kanya? Cogwheel rigidity. Cogwheel rigidity or stiff muscles po. Okay, next letter A. Anong letter A natin? Akinesia or bradykinesia. Ano po siya? Mabilis bang kumilos ito or mabagal kumilos? Mabagal yan. Akinesia or bradykinesia. Pag sinabi mong bradykinesia, mabagal po ang kanyang galaw. Bradykinesia. Slow movement. And letter P, we have your posture of your patient. Postural instability. Hindi po stable yung posture niya, no? Ano kanyang posture? Stooping. Stooping yung posture niya. And meron po siyang shuffling gait. Para siyang pendulum na naglalakad. Shuffling gait. So, at risk po ba sila sa injury? Yes or no? Yes. Next, what is the facial expression of your patient? Flat. Facial expression, that is your mask-like. Pag sinabing mask-like, flat affect po siya. Flat affect. Okay, mask-like po siya. Ano ang boses niya? Malakas or mahina? Ang voice po niya, hypophonia. Pag sinabi mong hypophonia, soft voice na lang. Hypophonia or soft voice po siya. Okay? And possible mild drooling po ba siya? Yes, mild drooling po siya. Okay, mild drooling po yung ating Parkinson's disease. So ano yung risk natin sa Parkinson's disease? Risk for what? Risk for constipation and dysphagia. Yan. Constipation, dysphagia. Or, pag wala yan, aspiration po. Pero ang lumabas sa board exam, ang mas focus natin na risk sa kanya ay ito. Dysphagia. So ano po ang diet po niya? Soft diet dapat. Diet should be soft or ano siya? Thickened liquids. Thickened liquids po siya kasi meron po siyang dysphagia eh. Difficult of swallowing is a problem in your Parkinson's disease.
So ang kanyang diet dapat is mga thickened liquids dapat kay Parkinson's disease. Yan. Sulat niyo muna. Okay, susulat ko sa taas na lang. Tataas ko na lang. Parkinson's po ito Parkinson's disease. Okay, next. Ano pa ang dapat natin tandaan kay Parkinson's patient? Tandaan natin yung kanyang mga medication. So, very tested po ito sa board exam. Ano? Ang mga meds po niya, we have your either levodopa or carbidopa. Levodopa plus carbidopa. Spelling nun, letter B ba yun or letter B? Carbidopa. Yan. Levodopa or carbidopa. That is your gold standard treatment. Drug of choice. Yan. So, anong ginagawa ng levodopa or carbidopa? It replaces dopamine. It replaces your deficient dopamine. It replaces dopamine to your patient. NP5 question po ito. Okay. So, pag si patient po ay nagtitake ng dopamine, ano po yung mga dapat nating i-teach sa pasyente with your dopamine drug? Lagyan natin sa baba. Number 1, levodopa. Levodopa. Kailangan ibigay mo siya on time. Okay? Give it on time. Strict schedule dapat. Specifically, it should be early morning. Early morning. Before breakfast po ba or after breakfast? Before breakfast or after breakfast? Ang sagot nyo? Before po ba or after po? Before meals po. Huwag nyo makakalimutan. So, dapat binibigay po natin siya before breakfast Early morning before breakfast. Mga 30 minutes or 1 hour before your meals, dapat ibigay mo yung ating levodopa. So, strict yung schedule natin. Huwag nyo makakalimutan. Ibigay natin siya same day, same time, each day. Ano pa? Avoid high protein diet. Kapag naka-levodopa yung pasyente mo, avoid mo yung mga protein diet. Why? Because it will decrease the absorption of the drug. Yan. Next, watch for dyskinesia. Watch out for dyskinesia. Kasi kapag naka-levodopa na po yung pasyente natin, magiging magalaw na po siya. Magkakaroon siya ng dyskinesia or excessive movement. Yan. Kasi mag-overdrug po yun. Over-medication pag meron siyang dyskinesia. And napaka-importante, watch out also for hypotension. Orthostatic hypotension po. So are they prone to your fall? Yes or no? Yes. Fall risk po ito. Safety is our number 1 priority. Okay? Safety is number 1 priority. Next, ano pa? Never stop abruptly. Why? Bawal stop abruptly yung pag-take ng gamot niya because it can lead to NMS. NMS-like reaction po. Ano po yung NMS ulit? Yung nangyayari sa ating mga pasyente na nagtitake ng haloperidol. Ito yung ating neuroleptic malignant syndrome or antipsychotic drugs. Yung biglang tumataas yung kanilang body temperature, bumababa yung kanilang blood pressure. So that's your NMS-like reaction po. So never stop abruptly your medication of levodopa or carbidopa. And aside po sa protein diet nga pala, nakalimutan ko, avoid B6. Why bawal ang pyridoxine or B6 vitamin? Because it can also reduce the absorption of your drug. It will also reduce the absorption of your drug. So that is all about your Parkinson's disease. Again, ano daw po dapat ang diet ng pasyenteng may Parkinson's? Soft or thickened liquids dapat. Soft or thickened liquids po. Pinaka the best thickened liquids. Pagpapakainin natin siya ng mga pagkain na mga karne ganyan, kailangan natin siya i-ground natin yung beef or mga meats or kailangan i-cut natin siya into small pieces po. And always feed them in an upright position. Always feed them in an upright position kasi nga
risk for aspiration din po sila. Okay? Again, what is the first sign of Parkinson's disease? The first sign or the early sign is tremors. Yan. Tremors is the early sign of Parkinson's. What is our focus according to Maslow's hierarchy of needs? Safety and security needs of your patient. Okay, so what are the other signs of Parkinson's? Tremors, rigidity, akinesia, bradykinesia, shuffling gait po. So lumabas dati sa board exam magkasama yung tremors at saka shuffling gait. Yan. Again, anong facial expression nila? Mask-like. Mask-like or walang expression. Flat yung affect nila. Di sila ngumingiti, di sila nasimangot, di sila nagagalit sa mukha. Ang voice nila, hypophonia, malambot, soft yung voice nila. Then, nagdudrool po sila. Nagdudrool po sila. So, ano yung risk ng ating mga Parkinson's? Constipation and dysphagia and aspiration. Diet, soft, thickened liquids. Medication of choice, levodopa plus carbidopa. Ang levodopa, carbidopa, meron po siyang anti-hypertensive effect. Nakakabagsak po yan ng blood pressure. Gold standard drug of choice po yan sa ating Parkinson's disease kasi kulang siya sa dopamine. Ang gagawin ng levodopa, carbidopa, it will replace the lack of dopamine in your patient. Next, sa teaching point natin sa levodopa, give it on time, especially early in the morning before breakfast. 30 minutes bago siya kumain ng agahan, uminom na siya ng levodopa niya. Avoid high protein, avoid vitamin B6 kasi it will reduce the absorption rate of the drug. Then, pag matagal na po siya naka-levodopa or carbidopa, watch out for dyskinesia. Kung naging magalaw na siya, that is a rebound effect of the drug na. Ibig sabihin niya, nag-exist na tayo sa gamutan niya. Then, watch out po for your orthostatic hypotension. Watch out po for your orthostatic hypotension kasi patient is at risk for your fall. Yeah, so implement fall precaution po kapag ito po ay merong Parkinson's disease. Okay, so yun. Ayan, again, what is the number one side effect of your levodopa? Ang number one side effect po ng levodopa natin is dyskinesia. Kaya i-watch out natin yun. Paggalaw po siya pag ganun. Normal po ba na kapag naka-levodopa po siya is, lagay natin dito kasi wala ng space. Side effect. Ang side effect po nito, mga dark urine, yan, dark brown urine. Normal, harmless side effect po yun. Dark urine, ano pa? Nausea and vomiting. Nausea and vomiting. So yun yung mga normal side effect na hindi natin kailangan na i-report sa ating doctors. Ano pa? Palpitations po. Palpitations. Yan. Side effect po yun. Ang mga adverse effect po niya, hypotension. Yan. Lagay natin din. Adverse effect natin, yung mas harmful na side effect po niya. Ang harmful side effect po ay tinatawag na adverse effect. Ito yung ating hypotension. Ito yung ating dyskinesia kasi ano yun, masyado na siyang magalaw. Ano pa? Hallucination and confusion. Confusion. Nako-confuse yung pasyente natin. So, yun. Okay? Huwag niyo makakalimutan. Again, pag meron po siyang dyskinesia, anong ibig sabihin nun? Under medication po ba or over medication? Under medication or over medication? Nagkaroon ng dyskinesia yung pasyente na naka-levodopa. Over medication po yun. Nag-over siya, kaya nga siya, di ba? Normally, ang ating Parkinson's is mabagal yung galaw nila. So pag nagamutan po sila, kapag biglang bumibilis ang galaw nila, nag-overdosage tayo ng levodopa. Yan. Okay, which finding requires immediate attention? Letter A, kunwari, dark urine. Letter B, nausea. Letter C, high fever and rigidity. Letter D, dry mouth. Ano sagot nyo? What is our answer, nurses? Ang sagot natin ay high fever and rigidity kasi 'di ba sabi natin kapag ikaw po ay naka-levodopa at nagkaroon ng high fever, dapat i-report mo 'yun kasi that is a sign of NMS.
NMS is a life-threatening condition po sa ating psychiatric patients or sa mga sakit sa NP5. Okay, so huwag niyo kakalimutan yan. Ano pang tatanda natin sa levodopa na yan? Ano ang mas priority natin na nursing diagnosis? Injury or aspiration? What is our priority nursing diagnosis kapag ito po ay Parkinson's? Injury or aspiration? Airway muna tayo. Aspiration po. Pero at least din po sila sa injury. Yan. Okay, sagutin na natin yung ating tanong. Ano sagot natin dito? What is the initial sign of Parkinson's? Tremors ang sagot natin. Letter B. Letter B, tremors. Next, 106.